So today discuss natin yung how to get certified in QuickBooks Online. So para makapag-take tayo ng certification exam, meron na kayong own QuickBooks account and then log in kayo doon sa QuickBooks nyo. So pag login nyo, mayroon kayo makikita ng Pro Advisor tab. So doon sa Pro Advisor tab, punta kayo doon sa Training tab and doon yung QuickBooks Online Certification. So yung sa QuickBooks Online Certification natin, wala siyang time limit. Then, anytime pa din yung i-take. So, pwede siyang 1 section per day. Meron kasi yung exam natin sa QuickBooks. Meron siyang 5 section. So, doon sa 5 section, pwede yun i-take nyo siya. Kunyari, 1 section a day lang. Since ay na meron kayong, kunyari, local employment or locally employed kayo. Pwede naman siyang i-take yung certification natin. 1 section a day. So, wala siyang time limit and then pwede nga yun isang section sa isang araw. So, sa certification natin, any time of the week pwede nyo siyang gawin or this second week ng training natin. Pwede din third week, fourth week. So, anytime pwede nyo i-take activities natin. Pero maganda nga syempre, sabay-sabay kayo mag-take parang mabilis nyo mapasa yung certification exam. Pero kung kunyaring nga busy kayo sa work. So, anytime pwede nyo i-take activities kung kailan lang kayo available. So, for example, Sabado-Linggo lang kayo available. So, Sabado-Linggo nyo gawin yung certification natin. Pero ito nga, required to yung certification natin sa QuickBooks and also sa Xero para matapos nyo yung training natin or makagraduate kayo sa training natin. So, kahit di nyo patapos yung training videos natin dito sa website, pwede na kayo mag-take ng certification exam kasi meron tayong shortcut tips na gagawin nyo para makapasa kayo although hindi pa kayo tapos doon sa website videos natin. So, meron akong share sa inyo na tips shortcut tips para mapasa nyo agad yung certification kahit di pa kayo tapos sa website videos. So, dito sa QuickBooks Online certification natin, dito sa Training tab, meron kayo makita dito yung QuickBooks Online Certification sa taas. Ito yung iti-take ka nyo na exam. So, ito kasi, na ako, certified na kasi ako dito. So, ito sa isa kong account, makikita nyo dito sa training. Ay, makikita kayo dyan na take exam doon sa training tab natin. Ayun. Ito yun. May makita kayo take exam. Pag certified na kayo, ito yung makikita niyo. Ayan, certified. Tapos pwede na kayo mag-download ng download ng certificate. So, yung mga modules niyan, netong certification exam natin, nandito sa baba. The QuickBooks Online. So, hindi nyo required i-take yung lahat ng mga trainings dito. Ito lang yung required natin sa training, yung QuickBooks Online Certification. So, kahit ito lang i-take nyo, kahit hindi na kayo mag-take nito online advance or payroll, magkakaroon na kayo nyo ng clients sa freelancing sites natin. Or ayun nga, magkamit nyo na yung portfolio nyo sa freelancing sites. So, kahit ito lang i-take nyo. Pero pwede naman nyo i-take yan yung mga other certification natin dito. Pero after na lang ng training. Pagtapos nyo na activities natin sa training para graduate na kayo sa training natin. So, yung mga modules nito, no certification exam, nandito siya sa baba. Sa QuickBooks Online Product Training sa QuickBooks Online. Ito QuickBooks Online. So, ito lang yung i-take nyo. Kung gusto nyo namnamin yung bawat modules, meron tayong 8 modules dito. Pwede naman, pero meron ako i-share sa inyo na shortcut tips para pwede na kayo mag-take exam. Click nyo na yung take exam dito. Kahit di nyo pa nababasa yung mga modules natin. So, yun saan natin sa QuickBooks Online Certification. Yun. I-click nyo lang yung take exam dito. Yan, take exam. Meron tayong 5 section na kailangan nyo mapasa. So, ito yung section 1, 17 questions. Section 2, 15 questions. Usually, nagbabago to every year yung setup nila. So, ito yung pinaka-latest ngayon na certification exam. So, section 1 to 5, 5 sections yung sa exam natin. Meron kayong 3 attempts para mapasa yung certification exam. So, sa exam, kailangan nyo maka 80% kayo or higher. So, once na masubmit nyo lahat ng section, makikita nyo agad yan
kung failed kayo or pass the exam. Then ayun nga, pag nakatatlong try na kayo, hindi pa din kayo 80% or higher sa bawat section sa exam, kailangan niyo maghintay ng 60 days para makapag-retake ulit ng exam. So, hindi ko hahayaan na, ayun nga, hindi niyo mapapasa yung 3 attempts sa QuickBooks. So, pag kunyari naka-second attempt na kayo, second attempt na kayo, tas failed pa din, sa third attempt, i-chat niyo na ako dito sa Slack chat natin. Hanapin yung pangalan ko, ito. Pangalan ko sa Slack, ayun. Coach MAB, direct chat niyo lang ako. So, pag kunyari, ida-direct chat niyo yung batchmate or classmate, yan, hanapin niyo lang yung pangalan ko, pwede niyo akong i-direct message. Ayun, makita kayong message dito para ma-message niyo ako. So, pag kunyari, second attempt, failed pa din kayo, sa third attempt, tutulungan ko na kayo makapasa sa exam. Direct chat niyo lang ako dun sa Slack chat natin. So, ayan, meron siyang 5 section. So, mako-consider siya na 1 attempt. Mako-consider siya na 1 attempt. 3 attempts kasi yan. Mako-consider na 1 attempt once na masubmit niyo lahat ng section. So, kung kunyari, section 1 pa lang yung nasagutan niyo, hindi pa yan consider as 1 attempt. Kailangan, tapusin niyo muna lahat ng section. Then, isasubmit niyo yan. Saka siya mako-consider na 1 attempt. So, hindi pa siya consider na 1 attempt kapag isang section pa lang yung sasagutan niyo. Kailangan lahat ng section sagutan. Then, makikita kayo ng submit button pagkatapos niyo submit lahat ng section. Ayun na yung consider na 1 attempt. So, pag kunyari nag-failed kayo sa first attempt, lahat ng mga failed na sections, makikita niyo yun kung failed kayo or pass sa bawat section. Yung failed section lang, ayun lang i-take niyo for the second attempt. Then, kung failed pa din sa second attempt, kung ano lang yung failed section doon sa second attempt nyo, ayun lang iti-take nyo for the third attempt. So, ganun yung sa QuickBooks natin. Wala siyang time limit, So, anytime, pwede nyo siyang gawin. And then, pwede siya kahit 1 section a day. Kung kunyari nga busy kayo, pwede naman siyang 1 section a day lang yung natin, yung pag-take ng exam. So, yung saan natin dito, sa mga modules, ang shortcut tips na i-share ko sa inyo, pwede may isang mag-volunteer sa batch natin na magkaka-revision ng mga modules. Kasi yun sa QuickBooks certification natin, open notes naman siya. So, kahit naka-open yung notes, pwede nyo i-check yung mga answer keys doon sa modules. So, merong mag-volunteer sa atin na sa batch natin, copy-paste niya lahat ng module, ipapasok niyo sa Word document. And copy-paste niya lahat ng modules, ipasok niyo lang sa isang Word document. Then, pag mag-take na kayo ng exam, pag-click yung take exam, search niyo lang yung keyword dito para makuha niyo yung answer key doon sa question. So, lahat naman ng question, andun lahat yun sa 8 modules natin. So, yan, copy-paste to. Kunyari, itong sa QuickBooks Online Solutions. Yan, meron siya mga subtopics. So, lahat ng subtopics, kailangan i-copy-paste siya. Pasok nyo lahat sa isang Word document na file. Para pag-search doon, makikita lahat ng answer key. So, gagawin nyo lang Control-A sa keyboard, then Control-P, Control+C para makopy siya. Then, ayun nga, Control-V para naman na-paste dito sa Word document. Then, yung mag-volunteer nga sa atin, sa batch natin, pwede nyo i-share na lang dito sa Slack group chat yung ng document file para lang yung gagawa ng paste sa modules. So, yun sa pag naka-paste na, pwede na kayo mag-check ng answer keys. Control F nyo lang, click nyo lang yung Control F para lumabas yung search bar dito. Nakikita nyo na yung sagot doon sa exam. So, pwede yung open notes sa QuickBooks natin. Kaya, kahit di nyo patapos yung website videos, pwede na kayo mag-take ng certification exam. So, pwede din, ang gawin nyo, 3 tab, mag-3 tab kayo. Duplicate nyo lang to, yung module tab. Ito yung isang tab,
yung modules. Sa isang tab, yung exam natin. Para kahit nag-exam kayo, naka-open notes lang. Pwede naman yun, click nyo din dito sa keyboard, Control F. Ay, makikita nyo din yung answer keys dito sa mga modules. So, pwedeng kahit dito na kayo mag-search mismo sa module page natin. Then, yung sa sa next tab, yung test drive. So, 3 tab, module, exam, tapos yung test drive. So, yung test drive natin nandito sa materials tab link. Sa website, ito yung test drive na link, ito yung post login page natin. So, meron kasi mga other question din sa exam na walkthrough siya doon sa system. So, maganda naka-open din yung test drive habang nag-take kayo ng certification exam. So, ayun yung shortcut tips natin para pasan nyo agad yung QuickBooks certification natin. Then, pag mag-take nga kayo ng exam, make sure i-screenshot nyo gamit kayo ng TextMate capture. So, ito yung link ng download link ng TextMate capture natin or pwede din yung snipping tool. Ayan. So, dun sa exam, pag nag-take kayo ng exam, nyo lang, capture nyo, screenshot nyo yung question option sa answers nyo. Then, share nyo dun sa Slack chat para tulong-tulong tayo dun sa pagsagot ng yung mga questions sa exam. So, kung kunyari nga nag-fail sa first attempt, pwede nyo balikan yung mga screenshot para sure na tama na kayo dun sa second attempt. So, every time na mag-take kayo mag-answer kayo ng question dun sa exam, screenshot nyo palagi yung question option sa answers nyo para pag kunyari failed dun sa section na yon, mababalikan nyo siya sa second attempts. Kasi usually, nag-jumble lang naman, jumble lang yung mga questions, kaya mababalikan nyo yung mga question, check nyo kung ano yung mga tamang sagot. So, maganda, every time na nag-take kayo ng exam, and pag nag-take kayo ng exam, i-capture nyo or screenshot nyo yung question option and answers nyo para mabalikan nyo if ever na-failed doon sa section na yan. So, ayun yung mga shortcut tips natin. So, actually, meron din dito sa Slack chat. Pag sinearch nyo dito sa search bar, open nyo yung Slack website, login kayo doon. Pag check nyo dito sa files natin, click nyo lang tong files dito sa search bar. Makikita nyo, and kunya type nyo dito section 1, section 2. Lalabas na dito yung mga ibang answers ng mga previous batches. So, pwedeng i-download nyo na to and double check nyo dyan kung ano yung mga sagot nila. So, actually, meron na sila mga pinag-share dito ng mga answer keys sa bawat section. So, yan, type nyo lang section 1, section 2, section 3, section 5, and lalabas na lahat ng mga answer keys dito. Tapos yan, double check nyo lahat ng mga answers. So, pag kunyari, 2 to 3 persons yung pare-pare sila na answer, letter B, or lahat ng answers pare-pare sila. Understood ay yung tama. Pero kasi siyempre, iba yung sagot niya. So, pag kunyari mo dami na yung may sagot doon, ayun yung sagot, yes, kisibit answer. So, for sure, ayun yung sagot. So, ayun yung susundin nyo na sagot doon sa question. So, double check nyo lahat ng mga answer nila. As kung ano yung majority na pare-pares yung sagot, for sure, ayun yung tamang sagot doon sa question. So, ayun, for sure, mapapasan yung exam natin kasi nga, meron na tayo dito ang mga answer keys actually dito sa Slack chat group, sa Slack chat natin. Double check nyo na lang pag majority yung parehas silang sagot, for ayun na yung tamang sagot doon sa question. And ayun nga guys, kapag failed for this second attempt, chat nyo na ako dito. Hanapin nyo lang Coach MAB dito sa Slack chat. Direct message nyo ako and tutulungan ko na kayo sa third attempt. So, make sure wag nyo, bilisan naman masyado. Bigyan nyo na effort yung pagsagot natin sa, certification exam. So, bigyan nyo ng time yun yung certification exam. No rush, guys, ha? Kasi, naman siya, walang time limit and pwede nga siya one section a day. So, hopefully, by next week, ayan, meron ng
mga nakapasa sa certification exam natin. So, kapag tapos na kayo certification exam, make sure open dito sa course activities tracking natin, i-update niyo yung QuickBooks certification dito. Pag pasado na kayo, ayan, lagay niyo dito. Click niyo to start activity dito sa course activities tracking. Then, click niyo na yes dito. Yes, and then kung kailan kayo nakapasa sa exam para matrack namin kung sino na yung mga nakapasa sa certification exams.